Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, maraming pangyayari ang dumarating sa buhay natin nang hindi natin inaasahan. At minsan, sa mga pagkakataong iyon, mas lalo nating nakikilala ang ating mga sarili. Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea, at sa lahat ng listeners ng Dear MOR. Ako si Monique, 26 years old, isang online English teacher. Matagal na ako nakikinig sa programa ninyo pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob para ibahagi ang kwento ko. Hindi kasi pangkaraniwan ang ikukwento ko sa inyo ngayon, Popoy at Bea. Sa totoo lang, kahit ako nahihiwagaan pa rin sa klase ng pag-ibig na natagpuan ko. Hindi kasi ito yung klase ng pag-ibig na madaling mahanap. At mas lalong hindi ito yung pag-ibig na madaling ipaglaban. Popoy at Bea, nasa kolehiyo na ako noong unang beses kong maranasan ang magkaroon ng boyfriend. Actually, childhood crush ko yung naging first boyfriend ko. Elementary pa lang kami, alam ko nang espesyal na ang nararamdaman ko sa kanya. Akala ko tuloy, kakampi ko ang buong universe sa pagtupad ng pangarap kong love life. At akala ko rin, kami na ang tinadhana para sa isa't isa. But everything was just a puppy love. Habang tumatagal kasi, unti-unti kaming nawawala ng kilig sa isa't isa. Hanggang sa nauwi na nga kami sa breakup. Mula noon, naging mas idealistic ako pagdating sa pakikipagrelasyon. I want an almost perfect kind of love. Not perfect, but almost. Hindi yung planado, pero nagtatagal. Yung love na hindi basta-basta nag-fade. At natagpuan ko nga yung pagmamahal na iyon nung nagtrabaho ako bilang isang call center agent. Okay, everyone. As instructed, bawal ang maingay sa production floor, okay? All you have to do for now is to observe the agents. You can ask them questions after each call or pwede nyo ring i-reserve ang questions nyo for later. Understood? Okay, Coach. Kaya mo yan, Monique. Mag-observe pa lang naman eh. Focus ka lang. Monique, i-assign kita kay Jo. Siya na rin yung magiging mentor mo once na mag-start ka na mag-take ng calls, okay? Okay. Jo, nasa call ka ba? Hindi naman. Kakatapos ka lang. Okay, this is Monique. She's from the newest wave of trainees at ikaw yung magme-mentor sa kanya. Hi, Monique. Monique, this is Jo. Hi, Jo. Oh, iwan ko muna kayo, ha? Pupuntahan ko muna yung ibang trainees. Jo, ikaw muna ang bahala kay Monique. Sure. See you later, Monique. Okay, Coach. Ang ganda mo naman. Thank you. First experience mo ba sa call center? Oo eh. Okay lang yan. Ako din, ito yung unang call center na pinasukan ko. Talaga? Yep. Kumusta naman? Hindi ka ba nahirapan? Sa una, oo. Pero nasanay na lang din ako kalaunan. Basta wag mo lang dibdiben kapag may narinig kang hindi maganda sa mga callers mo. Oh wait, may pumasok na call. Observe ka lang muna ha. Sige, sige.
O basta ganun lang dapat chill ka lang kahit mainit yung ulo ng customers. Pero syempre, dapat hindi mawawala yung empathy. Okay, sige, tatandaan ko lahat yan. Good. Kapag tumagal ka, I'm sure isa ka na rin sa magiging chill na agents dito sa production. Sana nga. Sure yan. Ako mentor mo eh. Okay, sabi mo eh. Jo, musta? Ay, nako, nandito na naman siya. Mukhang good vibes lang mga calls mo ngayon Oo. Mukhang katrabaho pa nga yung magbibigay ng bad vibes sa akin eh. Grabe to, napakasungit. Ba't ka ba kasi nandito? Doon ka nga sa pwesto mo. Naka-break na ako. Pwede mag-break ka na. Napakataray mo talaga. Pakilala mo naman muna ako sa bagong agent na kasama mo. Nagtitraining yung tao eh. Magiging distraction ka lang sa kanya. Sige na. Naku, Monique, huwag mong papansinin to Mapapahama ka lang sa taong yan. Monique pala pangalan mo. Hi Monique. Hi. Kevin nga pala. Kapag wala si Jo, pwede ka rin magpatulong sa akin Okay, sabi mo yan Mukhang kakailanganin ko talaga ng tulong eh. Alam mo na, first call center ko kasi to. Sure, akong bahala sa'yo. O, sige na. O, yan Magkakilala na kayo, okay na? Kailangan ko na rin palang bumalik sa training room, Jo. Salamat sa tips Anytime. Samahan na kita Monique. Palabas na rin naman ako Sige, sakto hindi ko pa masyadong kabisado tong building eh. Yun. Paano? Tara na. Let's go! Popoy at Bea, kung meron man akong hindi inaasahang mangyari sa workplace, yon ay yung magkaroon ng love life. Ang gusto ko lang noon ay mag-focus sa pagkaroon ng magandang career nang walang distraction. Kaya lang, dumating si Kevin sa buhay ko na parang kidlat. Biglaan, hindi inaasahan at nakakagulat. Iba yung dating niya kumpara sa ibang mga lalaki sa office. Siya yung tipo ng lalaki na sure sa mga gusto niya. Parang hindi siya nagdadalawang isip sa mga ginagawa at sinasabi niya. Kaya naman, unang pagkikita pa lang namin naagaw na niya agad ang atensyon ko. Napadalas ang pag-uusap namin hanggang sa formal na siyang umakyat ng ligaw. Napakagaan kasama ni Kevin, Popoy at Bea. Oo, minsan may pagka-presko at makulit siya, but not to the point na nagiging annoying na. Sa totoo lang, napaka-gentleman niya nga eh. He always makes sure na komportable ako sa mga topic na pinag-uusapan namin. Palagi niyang inuuna yung mga gusto ko. Bukod doon, hindi pa siya nauubusan ng kwento. Parang napakarami niyang life experiences na pwedeng i-share sa akin. He seems very interesting. On paper, Kevin is a boyfriend material. Kaya naman, hindi na nakakapagtaka na maraming nagkakagusto sa kanya sa office. At doon nag-umpisa ang hesitation ko kung sasagutin ko ba siya o hindi. Hello, Kevin? Hello Monique. Saan nga ulit exactly yung bahay niyo? Ha? Bakit? Palabas na ako sa kanto namin. Hindi, susunduin na kasi sana kita. Malapit na ako. Hindi na. Dito na lang kita hintayin sa convenience store. Sigurado ka? Oo, sure na. Okay, sabi mo See you. See you. So, kumusta naman first few months mo sa pag-take ng calls? Okay naman. Medyo nakakapagod lang din talaga, pero nairaraos naman kahit papano. Balita ko, isa ka raw sa may pinakamagandang metrics sa team ninyo Nagkataon lang. Magaling kasi talaga yung na-assign na mentor sa akin eh. Oo, magaling yun si Jo. May pagkamasungit lang talaga. Oo nga eh. Nasungitan ka na rin niya? Hindi naman masyado, pero sobrang istrikto niya.
Kapag may mga pending akong task, pinapatapos niya talaga sa akin bago ako umuwi. Well, tama naman siya dun. Pero kasi, kapag nako-compromise na yung time mo para sa sarili, di ba dapat mas unahin mo na yung sarili mo? Oo nga eh. Palagi niya rin namang nire-remind yun sa akin. Good. Kain ka pa. Gusto mo nitong hipon? Pagbabalat na kita. Kevin, wag na. Nakakahiya naman. No, it's okay. Madali lang naman to eh. Hmm. Oh, yan. Masarap yan. Thank you. Kevin? Hmm. Di ba sabi mo mahigit 2 years ka ng single? Oo, actually, 3 years na next month. Bakit mo natanong? Bakit hindi ka pa nagkaka-girlfriend ulit? Nako, sa panahon ngayon, mahirap nang makahanap ng matinong girlfriend. Lalo na sa sitwasyon natin. Gabi tayo gising eh. Hindi natin magawang makipag-date. Maliban na lang kung kagaya din natin na sa BPO nagtatrabaho. Kaya ka ba nanligaw sa akin? Uy, hindi lang dahil dun ah. Ano kasi Monique eh, kahit nung hindi ka pa nakakapasok sa production, nakikita na kita. Talaga? Oo. So, ibig sabihin, matagal na ako naghihintay ng chance na makausap ka. Kaya nga nung nakita kita sa production, naglakas loob na ako makipagkilala sa iyo. Ganun ba? Pero, Kevin, bakit ako? Anong bakit ikaw? I mean, marami namang ibang magaganda sa batch namin. Bakit hindi sila yung nagustuhan mo? Bakit hindi na lang sila yung ligawan mo? Wala eh. Sa'yo ako nagkagusto eh. Kaya nung nakuha mo yung atensyon ko, parang baliwala na yung iba. Sigurado ka na ba? Kasi parang hindi naman ako bagay sa'yo. Palagi kang nasa top performer tapos sikat ka pa sa buong building. Ang daming nakakakilala sa'yo. Sino lang ba naman ako para mapansin mo? Manik, hindi sukatan lahat ng yan sa pagpili ng mamahalin mo. Ikaw ang pinili ko kasi sa'yo ako nagkagusto. Kaya kung nagdududa ka kung kapili-pili ka, ako na mismo nagsasabi sa'yo, hindi ka lang kapili-pili. Dahil ka mahal-mahal ka. Okay? Salamat, Kevin. Ang dami naman itong bumalik na task sa akin. Mukhang di agad ako makakauwi nito ah. Monique, Uy, Jo, anong nangyari? Bakit sabi ni TL, ang dami mo raw pending task di ko nga rin alam eh. Puro follow-up na lang naman lahat to. Pero ang dami kasing error. May isa ka pa raw bagsak sa survey. Oo nga eh. Isa pa yun. Okay ka lang ba? Parang wala ka sa sarili mo lately. Okay lang naman. Medyo hirap lang talaga mag-concentrate. May malalim ka bang iniisip? Si Kevin ba? Bakit? Pinipilit ka na ba niya na sagutin mo siya? Hindi naman. Pero ano kasi, parang wala naman ako nararamdaman na espesyal sa kanya. Hindi ko alam kung paano sasabihin. Alam mo, Monique, medyo maloko lang naman yang si Kevin, pero mabait naman yun. Baka lang kasi inuunahan mo ng takot yung sarili mo. Ewan ko ba? Pakiramdam ko kasi hindi ako bagay kay Kevin eh. Napakasimpleng babae ko lang.
Samantalang siya, maraming nagkakagusto sa kanya. Alam mo yun, parang walang-wala naman ako kumpara sa kanya. Pinaparamdam niya ba yun sa'yo? Hindi naman. Pero hindi ko kasi maiwasang isipin yun eh. Alam mo, nasa isip mo lang yan. Natural lang na maramdaman mo yan, pero ang masasabi ko lang sa'yo, you are worth it. Maganda ka kaya? Hindi naman magkakagusto sa'yo si Kevin kung hindi ka ganda eh. Salamat sa compliment. Sigurado mababa lang talaga ang kumpiyansa ko sa sarili. Pansin ko nga. Alam ko na. Pagkatapos mo dyan, sumama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Magmamall tayo. Weekend naman eh. Anong gagawin natin doon? Magpapaganda tayo. Sasamahan mo ko? Oo naman. Pero tapusin mo muna lahat yan. Mag-concentrate ka dyan at sakto, pagkatapos mo, bukas na yung mall. Okay. O ano, hindi ka na matigil kakatingin dyan sa selfie cam mo. Ang ganda mo, di ba? Oo nga, nakakapanibago eh. Sigurado naman, kahit papano, tataas na yung kumpiyansa mo sa sarili mo. Siguro, malaking tulong na rin to kahit papano. Tuloy-tuloy na yan. Salamat ha. Wala yun. Ba't nga pala dito pa tayo nagpunta? Marami namang murang kainan dito. Kahit saan naman pwede ako. Kakasabi ko lang, di ba? You are worth it. Hindi mo dapat kine-question yung handang ibigay ng tao sa'yo. O ito, tignan mo tong glazed chicken nila dito. Wait, teka, wag mo na akong subuan. Para naman akong bata niyan eh. Dali na, nangangawit na ako. Okay. Ang sarap nga. Teka, pahingi pa ako. Bigyan mo tong plato ko. Uy, Jo! Pengi ako! Uy, Jo! Ngayon lang kita nakitang ganyan kasigla. May pagkain kasi. Ganda mo pala pag masaya ka, no? Teka, parang nahiya naman ako bigla. Halata nga. Namumula ka eh. Medyo. Hindi ka talaga sanay masabihan ng maganda, no? Uy, Jo, anong ginagawa mo? Ayaw ka! Ba't bigla ka nalang nangahalik? O bakit? Masama ba? Wala namang mali siya. Pareho naman tayong babae. Oo nga, pero hindi kasi ako sanay. Dapat masanay ka na. Para kapag sinagot mo na si Kevin, wala nang awkward feeling. O, eto na yung chicken mo. Kumain ka ng kumain. May pupuntahan pa tayo pagkatapos. Saan naman? Basta kung bahala. Let's call it a date. Girls' date. Ganyan talaga pag tinamaan ka. Ang bawat araw ay gumaganda. At kahit nag-iisa, ang pakiramdam ay kasama mo siya. Ganyan talaga ang umiibig. Pag lumapit siya, ika'y nanginginig. Di mapalagay at parang nauutal. Ganyan talaga pag ikaw ay nagmamahal. Popoy at Bea, wala namang mali kay Kevin kung tutuusin. Ideal boyfriend siya. Maganda ang performance niya sa work, magaling siyang makisama, at maraming tao ang gustong-gusto siya.
Pero yun na nga ang problema. Para sa akin, he's too much to handle. But I know wala kay Kevin ng mali. Nasa akin. Unlike Kevin, sobrang baba ng self-esteem ko. Wala akong kumpiyansa sa sarili at marami akong insecurities. Malayong malayo ko ikukumpara ko ang sarili ko sa kanya. I was so afraid. Maybe I'm not good enough for Kevin. At yun ang pumigil sa akin sa tuluyang pagkahulog sa kanya. Mabuti na lang at nandyan si Joe para tulungan ako na ma-build ang self-confidence ko. With Kevin, never kong pinagdudahan ng value ko dahil palagi niyang ina-assure sa akin na I am enough. Pero iba ang powers ni Joe. Siya lang yung nakapagpa-realize sa akin na I have so much to offer. Na marami pala akong hindi na-discover sa sarili ko. Is it weird, Popoy at Bea? Pakiramdam ko kasi I am a whole new Monique kapag kasama ko si Joe. Palagi akong excited na makausap siya sa work at gustong-gusto ko nagtatrabaho malapit sa kanya. Pakiramdam ko, may kakaibang comfort akong nahanap sa presence niya. And I think it started with that kiss. A very meaningless kiss. Walang mali siya. I know wala lang yun kay Joe. And I started convincing myself na wala nga talaga yun. Siguro hindi lang ako sanay na mahalika ng isang girl best friend, but the more I deny the feeling, the stronger it gets. At habang tumatagal, lumala ng lumala ang nararamdaman kong confusion. Matagal pa kaya si Kevin? Iing-ihi na ako eh. Natawagan na nga lang. Hello, Monique. Hello Kevin, malapit ka na ba? Oo, ito, nakikita na kita. Ay, sige. Baba ko na to. Hi. Sorry, natagalan. Hindi naman. Nagkataon lang na naiihina ako kaya tinanong ko kung malapit ka na. Hayaan mo. Dadaan tayo saglit sa fast food para makapag-CR ka muna. Eh naku, hindi na. Kahit sa mismong venue na lang. Sigurado ka? Oo, Okay, sabi mo eh. By the way, ang ganda mo. thank you. Tara na. Baka matraffic pa tayo eh. Malayo pa naman yung venue ng event. Let's go. Wait. Ako na magbubukas ng pinto. Salamat. Wow, ang ganda pala dito sa venue. Oo naman. Every year naman, palaging maganda yung venue ng anniversary ng company natin eh. Talaga? Big time pala mag-celebrate dito eh. Oo nga pala. First time mo nga palang umattend sa anniversary. Oo nga eh, kaya medyo na-amaze din. By the way, saan ang pwesto natin? Doon. Doon tayo sa Gawiron. Tara. Tara. Have a seat. Thank you. Anong gusto mo? Drinks? No, it's okay. Mamaya na lang. Uy, Monique. Jo? Kanina pa kayo? Monique? Uy, Sorry, ano yun?
Tulalay yan. Tinatanong ko kung kanina pa kayo. Hindi, kauupo lang namin. Eh bakit parang nakakita ka ng multo? Grabe, ang ganda mo. Talaga ba? Hindi ko alam na ganyan ka pala kaganda kapag naaayusan. Para kang artista. Ikaw ha? Halatang binobola mo na ako. Hi Jo. Hi. You look stunning tonight. Itatanong ko lang sana kung may kasama ka na. Kung wala pa, baka pwede kitang invite sa table namin. Wait, sino ka? Kilala ka ba namin? Ba't bigla mo na lang inaagaw sa amin si Jo? Oops, sorry. Ako nga pala si Kennedy. Nandiyan lang ako sa kabilang account. Okay, Kennedy. Just to let you know, kaibigan ako ni Jo at magkakasama kami ngayong gabi, okay? Okay. Sorry, I didn't know. I guess it's a no then. Sige, next time na lang, Jo. Sorry for intruding. Kennedy, wait. Okay lang. May kasama naman si Monique eh. Actually, I also need a company. Ayoko rin namang makaabala kila Monique at Kevin. Cool. If that's the case, then I would be glad to accompany you tonight. Wait, Jo, sasama ka dyan? Oo. Bakit? Iiwan mo kami ni Kevin? Babe, makakasira lang ako ng gabi niyo. Enjoy the night with him. And let me enjoy mine. Don't worry, okay lang ako. Sigurado ka, ah. Oo naman. Hoy, ikaw, Kennedy. Ingatan mo tong kaibigan ko, ah. Pag yan napahamak, itutusok ko tong takong sa ngalangala mo. I didn't know na violente, but okay, fine. I will take care of Jo. So paano? Una na kami ah. See you later. Grabe. Ang galing mag-perform ng special guest natin, no? Sulit na sulit talaga yung pag-invite sa kanya. um, Monique? Uy. Hello? Sorry, ano yun? Wala naman. Tara na. Hatid na kita pa uwi. Hatid? Tapos na yung event eh. Gusto ko lang makasiguro na ligtas ka makakauwi. Hindi na, kaya ko na. I know, but I insist. Kevin, ano kasi, gusto ko kasi sanang umuwing mag-isa. Pwedeng wag mo na akong ihatid. This is a request. Okay lang ba? Please? Ganun ba? Sure, no problem. Thank you. I guess I have to go then. Malapit lang naman ako, so if you ever change your mind, tawagan mo lang ako. Okay, bye. Ingat ka. Ingat ka rin. Nasaan na ba yung si Jo? Ayun, malapitan na nga. Jo! Jo! Oh, Monique. Anong nangyari? Ba't mag-isa ka na lang? Tara na, uwi na tayo. Hatid kita sa inyo. Wait, ano? Ihahatid mo ko? Oo, tara na. Pero ihahatid na ako ni Candy. Bakit? Bakit hindi? Pinauwi ko pa naman si Kevin kasi ikaw ang gusto kong kasama pa uwi. Akala ko masusolo kita. Hindi nga. Pinauwi mo si Kevin para makasama ako? Oo nga. Kaso mas gusto mo palang kasama yung Kennedy na yun eh. Di bale, uwi na lang ako mag-isa. Oh, Monique, nasaan na yung kasama mo kanina? Wala na, umuwi na. Okay. Gusto mo, sumabay ka na lang sa amin ni Jo. Ken, thank you ha. Pero hindi na ako sasabay sa'yo pa uwi. Bakit? May nagawa ba ako mali? No. Hindi. It's not about you. May gusto lang akong samahan na special na tao. Alright. Thank you for the night then. Thank you din. I have to go. See you na lang sa office. Bye. Oh, ano? Tara na? Huwag mo sabihin, Gusto mo ka mo ako masolo, diba? O, eto na. Ano? ako yung espesyal na tao na sinasabi mo?
pinauwi mo si Kennedy para lang makasama ako? Eh, ganun din naman ginawa mo kay Kevin, di ba? Um, ano? Tara na, nasasayang yung oras. Okay. Just keep on going on. Popoy at Bea, call me weird, pero gandang-ganda talaga ako kay John nung gabing yon. Ewan ko ba, pero yun ang unang beses na sobrang nagandahan ako sa kapwa ko babae. For me, para siyang mamahaling gamit na babasagin at kailangang ingatan. Kaya naman todo gwardya ako sa kanya noon. Hindi ko hinahayaan na kung sino-sinong lalaki na lang ang lalapit sa kanya. If I could be a man for one night, I wish it was that night. Gusto ko siyang protektahan, gusto ko siyang bantayan hanggang sa matapos yung event. I wanted to be her bodyguard. Popoy at Bea, mabuti na lang talaga at hindi mahirap kausap si Kevin. Pumayag siyang wag na akong ihatid pa uwi. Ang ending, I got to spend the rest of the night with Joe. Imagine, dalawa kaming babae, nakadress, naglalakad sa kalye sa kalagitnaan ng gabi at walang pakialam sa pwedeng mangyari. We were laughing, joking, and telling endless stories. There was nothing too special about that night, but it was unforgettable. Parang nabura lahat ng worries ko sa buhay. Nakalimutan ko pansamantala ang lahat ng insecurities ko. Ang importante lang sa akin noon ay yung moment. Yung moment na wala akong ibang iniisip, kundi ang sarili ko lang at ang kaibigan kong si Joe. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Adjust. Popoy at Bea, my friendship with Joe is not just an ordinary friendship. Ang dami kong natuklasan sa sarili ko simula noong naging malapit kami sa isa't isa. Yung pagkakaroon ko ng kaibigan na kagaya ni Joe, ang isa sa mga pangyayari sa buhay ko na hindi ko inaasahan. Isang blessing na never kong hiningi, pero hinding-hindi ko tatanggihan. Habang tumatagal Popoy at Bea, nararamdaman ko na unti-unting nag-iiba ang lahat sa pagitan namin ni Joe. Nag-umpisa na kasing manligaw sa kanya si Kennedy, kaya nabawasan yung mga oras na magkasama kaming dalawa. Kung dati-rati ay sabay kaming umuuwi pagkatapos ng trabaho, ngayon ay mas madalas pa niyang kasama si Kennedy kesa sa akin. I know it's normal na magkaroon siya ng love life at makompromise yung time namin sa isa't isa bilang mag-best friend. Pero hindi yun ang rason kung bakit feeling ko ay may changes sa friendship namin. It was me. It was this weird feeling na hindi ko maintindihan. Mahirap mang aminin pero nagsiselos ako kay Kennedy. I wish I was in his position. Hindi lang dahil mas marami ng time sa kanya si Joe, kundi dahil malaya niyang naamin kay Joe ang feelings niya. Nakakainis naman itong bagong task na to. Dagdag trabaho lang to eh. Buti sana kung nagdagdag na sweldo. Ay, mapuntahan na nga lang si Joe. Magpapatulong ako. Basta kapag may tanong ka pa, huwag kang mahiyang lumapit, okay? Thank you, Jo. Napakabait mo talaga. Gawain namin yung bilang mentor. Hindi mo kailangan mag-thank you. Gawain mo man yan o hindi, deserve mong mapasalamatan kasi kung hindi dahil sa'yo, edi sana, ingot-ingot pa rin ako sa mga calls ko. Natural lang yan sa umpisa. Hayaan mo, masasanay ka din. Alam mo, napakaswerte na magiging boyfriend mo. Maganda ka na, mabait ka pa. Wow! Sabay ganun? Oo nga. Bakit? Ayaw mo ba magka-boyfriend?
Ang alam ko, oras ng trabaho ngayon eh. Bakit parang hindi na work-related yung mga tanong mo kay Jo, kuya? Uy, Monique, may kailangan ka? Sino to? Si Jason, bagong trainee natin. Ganun ba? Trainee pa lang pero may kalandian ng taglay Monique, dahan-dahan naman, nakakahiya. Magpapatulong sana ako eh. Pero, hindi bale na lang mukhang busy ka naman sa iba. Lo, tampo ka na niyan. Ako? Hindi ba't ako magtatampo? Sige, balik na ako sa pwesto ko. Saka na lang ako magpapatulong kapag hindi ka na busy. Salamat na lang. Ay, ang daming kawain. Uwi na ako. Gotta go, guys. See you tomorrow. Bye, Monique. Ingat! Uwi ka na? Oo, Ang aga naman yata. Anong maaga? Tapos na yung shift ko. I mean, usually naman nagsistay ka pa konti bago umuwi. Tinapos ko na yung mga gawain ko. May lakad kasi kami. Lakad? Kayo? Sino kayo? Si Kennedy, may family gathering kasi sila. In-invite niya ako. Total, wala naman akong ganap ngayong weekend. Pumayag na ako. Family gathering? Bakit? Magjowa na ba kayong dalawa para sumama ka sa family gathering nila? Hindi naman special na okasyon yun. Naisipan lang nila mag-swimming. Ba't ka sasama? Bakit hindi? Libre naman eh. Tsaka para makapag-unwind na rin. O sige na, baka hinihintay na ako ni Kennedy sa baba. Bye! Happy weekend! Sino yan? Nakakainis, nanonood yung tao eh. Hi! Jo? Anong ginagawa mo dito? May pasalubong ako. Ano yan? Glazed chicken. Paborito mo to, di ba? Oo, pero salamat na lang. Sige na, busy ako eh. Sa ibang araw ka na lang bumisita ulit. Uy, teka lang naman. Minsan na nga lang ako makabisita eh. Yun na nga eh. Minsan ka na lang makabisita kapag lang wala kayong lakad dong Kennedy mo. Huwag ka na magtampo. Ito na nga, pinuntahan na kita para makapag-spend tayo ng quality time. Quality time. Ano na, babe? Papapasukin mo ba ako o hindi? Hindi, bumalik ka na lang dun sa Kennedy mo. O kaya dun sa bagong trainee na gustong lumandi sa'yo. Baka mas mag-enjoy ka pa kasama sila. Teka. Bakit ganyan ka makareact? Pinuntahan na nga kita para makabawi sa'yo eh. Bakit ka babawi? Wala ka namang kasalanan. Exactly. Wala akong kasalanan pero kung magalit ka, daig ko pa yung nagnakaw, nagsinungaling sa'yo. Paano? Sa dami ng gusto makipaglandian sa'yo, hindi ko na alam kung kanino kita poprotektahan. Poprotektahan? Bakit? Para saan? Ewan ko sa'yo. Tanong mo dyan sa chicken glaze mo. Teka nga. Ba't ba nagkakaganyan ka? Nagsiselos ka ba? Bakit? Jowa ba kita? Hindi. Hindi mo ako jowa, pero oo, nagsiselos ako. Aaminin ko na sa'yo, minsan talaga'y matigas ang ulo ko. Pero pag mahal kita, sorry, lalong ihirap ang usapan. Nagsiselos ako kasi mas marami ka pang time para sa kanila. Naiinggit ako kasi buti pa sila malayang nagsasabi na gusto ka nila. Buti pa sila may pag-asa maging girlfriend ka. Ano? Wala kang sasabihin? Tutunganga ka lang dyan? So nagsiselos ka kasi gusto mo akong maging girlfriend? Hindi nga. Oo, alam ko nakakatawa. Alam kong weird. Pero wala eh.
Hindi ko nga rin alam kung ba't ko nararamdaman to eh. Hindi naman ako nagkakagusto dati sa babae. So, may gusto ka sa akin? Oo na. You like me? Oo nga sabi. As in more than friends? Oo. Kaya kung friend lang ang turing mo sa akin, carry lang. Alam ko namang maraming lalaking umaaligid sa'yo. Hindi mo talaga ako mabibigyan ng Para saan yung kiss? Cute-cute mo. Ha? Sige na. Para hindi magtampo. Simula ngayon, jowa na kita. Ano? Jowa. As in, girlfriend. Karelasyon. Teka, hindi ko in-expect yun ah. Ako rin eh. Magjowa na tayo? Oh, oo. Anong tawagan natin? Dahil tampururot ka. Tam-tam. Short for tampo. Kainis to. Ano ba gusto mo? Yung dati na lang. Deb. Sige na nga. Beb. Sinasabi ko lang naman sa'yo kung sino talaga ako. At kung di mo matanggap ay okay lang. Ngunit akala ko ay tatanggapin mo kung ano ang totoo. Di mo babaguhin ko Papayat sa'yo. Bea, that was so unexpected. Kahit kailan, hindi ko inakalang magkakaroon ako ng romantic feelings para sa kapwa ko babae. At mas lalong hindi ko ina-expect na papasok ako sa isang female-to-female relationship. But I have to admit, sobrang saya ko ng mga panahon na yon. Hindi lang pala friendship ang nararamdaman ko kay Joe all along. And it took a Kennedy for me to realize that. At ang mas kinagulat ko pa ay yung naging reaction ni Joe. Sobrang open niya sa idea na may isang babae nagkakagusto sa kanya at ganun lang kadali para sa kanya ang makipagrelasyon sa kapwa niya babae. That made me think na siguro simula pa lang ay pareho na kaming attracted sa isa't isa at naghihintay lang kami ng perfect timing para umamin ng mga nararamdaman namin. Popoy at Bea, yun ang unang experience namin ni Joe na makipagrelasyon sa kapwa babae. Sa umpisa, sobrang nakakapanibago pero unti-unti na rin kaming nasanay. Feeling ko tuloy yun ang unang beses kong magka-jowa. Pakiramdam ko, bumalik ako sa pagka-teenager na ine-explore pa lang ang mundo ng pakikipagrelasyon. Palagi akong excited, araw-araw akong inspired. It was such a wonderful feeling. But just like other relationships, sa umpisa lang masaya ang lahat. Habang tumatagal, padami ng padami ang nagiging issue namin sa isa't isa. Napakatagal naman ng babaeng yun. Hello, Beb. San ka na? Beb, sorry. Kakagising ko lang eh. Madaling araw na kasi ako nakatulog. Sobrang ingay ng kapitbahay. Ano? Kanina pa ako nakabihis eh. Sorry talaga, Beb. Kung gusto mo, tambay ka muna dun sa paborito mong cafe. Tapos, puntahan na lang kita dun. Hindi mo ako susunduin dito? Beb, kung susunduin pa kita, may init ka lang. Maliligo pa ako. Tsaka magbibihis pa. Magbe-makeup pa. Ay, ano ba naman yan? Akala ko pa naman susunduin mo ako dito. Kung gusto mo, ako na lang sunduin mo dito. Wow, ako pa talaga? O di sige, hintayin mo ako dyan. Kaso maliligo pa ako. Pambihira naman, Jo. Iparanas mo naman sa akin yung sinusundo ng jowa kapag may date. Ilang buwan na tayo magkarelasyon pero hanggang ngayon hindi ko pa rin na-experience yun sa'yo eh. Okay. Sorry ah. Sorry kung hindi kita nasusundo kagaya ng mga naging manliligaw mo. Sorry kung nasanay ka na sinusundo ka ng kotse tuwing may date kayo. FYI lang, Monica. Pareho lang tayo. Pero ako hindi ako nagdedetan o nag-expect
kagaya mo. So pag-aawayan natin to. Bakit? Sino ba nag-umpisa? Alam mo, sige na. Ako na lang ang susundo sa'yo dyan kaysa makipag-away ako sa'yo. Ay, kainis. Jo, ano na? Matagal ka pa ba? Saglit na lang. Ano, ready ka na? Ha? Namimili pa ako yung susuot eh. Ang bihira naman. Anong petsa, no? Kanina ka pa nagbibihis hanggang ngayon hindi ka pa nakapili ng isusuot mo? Anong gusto mo? Nakapambahay lang ako. Nakasuot akong maiksing shorts. Wow, ibabalandra mo yung hita mo doon. Kaya nga pumipili ako ng isusuot, 'di ba? Para maayos, para wala kang masabi. Napakatagal mo kasi magbihis eh. Malamang babae ako eh. Para namang ikaw hindi. At least ako hindi nagpapahintay. Kaya nga kita pinauna dun, 'di ba? Para hindi mo na ako hintayin. Oo na, sige na. Ako na lang ulit mag-a-adjust. Hintay na lang kita at nakakahiya naman sa'yo eh. Take your time, ha? O yan ah, ikaw nagsabi niya na. Visit. Okay, saan tayo kakain? Kahit saan. Okay, sa fast food. Ayoko dun. Sige, samgyup na lang. Wag doon maraming tao. Ano bang gusto mo? Kahit ano. Kahit ano? O sige, maghanap tayo ng handaan, mag-gate crash na lang tayo. Nakakatuwa yun. Sabi mo kahit ano eh. Yung matino, syempre. Matino naman yung fast food ah. Okay din naman yung samgyup. Kaso, ayaw mo naman. Kahit saan, basta wag dun. Kahit saan. Okay. Sa dati natin kinakainan. Doon na naman. Ano ba talaga? Sabi mo kahit saan. Pa nagsasuggest naman ako, ayaw mo. Mag-isip ka kasi ng bago. Alam mo, ang gulo-gulo mong kausap. Ikaw naman, napaka-insensitive mo. Hindi mo malaman kung ano yung gusto ko. Ano ba kasing gusto mo? Sabihin mo na lang kasi. Kahit saan nga! Diyos ko, Lord, ang gulo-gulo. Ba't kasi ako yung tinatanong mo? Hindi ka nalang magdesisyon kung anong gusto mo. Anong gusto ko? Gusto mong malaman anong gusto ko? Oo. Gusto ko ng break. Tanaw ko malayo, wala akong makita sa gabing malamig. Ano ka mo? Unan lang Gusto ko ng break. Gusto kong magpahinga. Nakakapagod ni. Puro na lang tayo katoksikan. So nakikipag-break ka na sa akin ngayon? Napakababaw naman ang dahilan mo. Hindi mo lang malaman kung saan kakain, makikipag-break ka na? Monique, alam mong hindi lang yun yung dahilan. Eh ano? Sabihin mo kung ano yung dahilan para naman hindi tayo magbukang bata na umiiyak sa simpleng bagay lang. Pwede ba? Pareho natin alam na hindi maayos yung pagsasama natin. Lahat na lang ng bagay pinag-aawayan natin. Ang dami nating expectations na hindi ma-meet dahil pareho tayong umaasa na itrato tayong prinsesa sa relasyon. Eh kaso pareho tayong babae. Pareho tayong prinsesa. Anong masama dun? Anong problema kung pareho tayong babae? Pareho natin ginusto yun, di ba? Pareho nating ginusto, pero pareho tayong hindi handa. So, solusyon ba yung breakup? Kapag naghiwalay ba tayo, magiging handa na tayo? Monique, kung ipagpapatuloy natin to, lalo lang tayo magiging toxic. Siguro dapat matuto tayong babaan yung expectation natin. Hindi simpleng relasyon tong pinasok natin eh. Nagigets mo naman ako, di ba? Sige, ikaw ang bahala. Eh mukhang gusto mo na talaga ng hiwalayan eh. Hindi ko gusto. Kailangan. Oo na lang, Jo. Huwag na tayong magtalo. Buksan mo na tong pinto ng kotse, bababa na ako. Monique, wait.
Ano ba? Gusto mo ba ng break o hindi? Ikaw pala magulo kausap eh. Fine. Pusong maandam, sakit ay sakalam, ito ng gabing walang uwan. Sana naman iyong pakinggan, kahit masaktan, pusong umiiyaw, sumisigaw, ang hinahanap ay ikaw. Popoy at Bea, I never thought na ganun pala kahirap ang makipagrelasyon sa kaparehas mo ng kasarian. Well, mahirap ang mag-maintain ng relationship in general. Pero iba yung komplikasyon kapag pareho kayong babae. Pareho kayo ng takbo ng utak. Pareho kayo ng expectations. Pareho kayo ng ugali. Kapag may sumpong ang isa, meron din yung isa. Walang nanunuyo. Walang nagpapakumbaba. Wala sa aming nagpapaka-boyfriend. At wala rin naman kaming masisisi dahil pareho kaming nasanay na kami yung nililigawan. Kami yung ginagawang prinsesa. Hindi namin naihanda ang mga sarili namin. All we know is we were so in love. But we did not know how to love. Our relationship was short-lived, Popoy at Bea. Naghiwalay kami bago pa man namin maamin sa mga kaibigan namin na magkarelasyon kaming dalawa. And I'm telling you, kung kakaiba ang pakiramdam na makipagrelasyon sa kapwa babae, mas lalong kakaiba ang sakit kapag nag-break na kayo. Sobrang nakakalungkot. Sobrang nakakapanghinayang. Ang sakit isipin na yung love na akala mo extraordinary, kagaya lang din pala ng ibang relasyon. May umpisa at may katapusan. I started dating Kevin again, Popoy at Bea. Alam kong hindi tama na makipag-date right after my breakup with Joe. Pero kinailangan ko ng distraction. And it comes with a very little hope na manumbalik ang interest ko sa mga lalaki. Siguro nga, ang babae para talaga sa lalaki after all. At hindi ko pinagsisihan ang muling pakikipag-date kay Kevin dahil yun ang nagdala sa akin sa pinakamagandang desisyon na ginawa ko sa buong buhay ko. Kain ka pa, Monique. Huwag kang mahihiya. Na-enjoy mo ba yung movie na pinanood natin? Oo naman. Matagal ko nang gusto mapanood yun eh. Buti nga sinamahan mo ko. Siyempre naman. Ikaw pa. Malakas ka sa akin eh. Monique, may ketchup sa labi mo. Saan banda? Wait, ako na magpupunas. Yan, okay na. Thank you. Wala yan. Kevin, Ano yun? may hihingin sana akong pabor eh. Sure, ano yun? Huwag kang mabibigla ah. Huwag mo akong i-judge. Oo naman. Sige, ano ba yun? Promise? Hindi magbabago yung tingin mo sa akin? Monique, pinapangunahan mo na naman yung sarili mo eh. Nope, hindi kita i-judge. At kahit i-judge pa kita, it wouldn't matter. Hindi importante yung sasabihin ng iba. Always remember that. Okay, sige. Go, say it. Kevin, pwede mo ba akong i-kiss? Ha? Sabi na nga pong mabibigla ka eh. Well, hindi ko kasi in-expect yun. Lalo na galing sa'yo. Okay lang. Kung ayaw mo, may intindihan ko naman eh. No, hindi naman sa ayaw ko. It's just that, sure ka ba? Yes,
Sure ako. May gusto lang kasi ako malaman eh. Please, okay lang ba? Oo naman. But just to let you know, Monica, I'm doing this because you asked for it. Ayokong i-take advantage ka, okay? Okay. My God. Are you okay? Yes, I'm okay. Thank you, Kevin. Salamat talaga. I have to go. Wait, Monique! Sorry, nabastos ba kita? No, hindi. Definitely not. May na-realize lang ako. But it's not about you, okay? May napatunayan lang ako sa sarili ko. And I have to do something about it. So, iiwan mo ako dito? Sorry, Kevin. Sorry talaga. Pwede bang bumawi na lang ako sa'yo sa ibang paraan? No. It's okay. It's okay. Walang problema. Pero, gusto ko lang siguraduhin, okay naman tayo, di ba? I mean, hindi ka naman nagalit kasi pumayag akong halikan ka. Hindi talaga. Promise. Thankful pa nga ako eh. Malaking utang na loob. Sobra. Okay. Hindi ko magets, pero sige. So, paano? Gusto mo ihatid na kita pa uwi? No need. Salamat talaga, Kevin. Kailangan ko na magmadali. Bye! Jo! Jo! Sana nandito si Jo. Sana nandito siya. Please, please, please. Monique? Nakabihis ka. May lakad ka? Oo, sana eh. Saan ka pupunta? May date sana ako eh. Huwag ka nang tumuloy. Ha? Bakit? Jo naman eh. Bati na tayo. Himala. Ikaw yata nakikipagbati ngayon. Sorry na. Miss na kita eh. Talaga? Oo, promise. So, love mo na ulit ako? Love na love. Tayo na lang ulit, please. Paano yan? Pag naging tayo ulit, baka hindi ko na naman ma-meet yung expectations mo. Baka awayin mo na naman ako. Hindi na, promise. Talaga. Kahit hindi kita nasusundo, kahit matagal ako magbihis, hindi ba ako warlahin? Hindi na. Kasi magulo din naman akong kausap eh. Hindi ako makapag-decide kung saan kakain. Tsaka hindi na rin ako magde-demand ng kahit ano sa'yo. I-adjust ko na yung expectation ko. Please, balik ka na sa akin. Huwag ka nang tumuloy dun sa pupuntahan mo. Okay. Okay? Bati na tayo? Tayo na ulit? Sa isang kondisyon, Ano? kiss mo muna ako. Sige, gusto ko yan. Yuck! Ang oily ng lips mo. Sorry na, naiwan ko yata sa mga gamit mo yung matte lipstick ko eh. Wala na. Pinakailaman ng pamangking ko. Bili na lang tayo ng bago. Miss na kita. Hindi mo ba ako na-miss? Siyempre na-miss kita. Beb, Papoy at Bea, kailangan ko pang ng kiss ni Kevin para lang ma-realize na it was Jo all along. At siya lang talaga ang gusto ko. Wala akong naramdaman nung halikan ako ni Kevin. Walang spark.
Walang kahit anong feelings. Ni hindi man lang ako kinabahan o kinilig. But with Jo, every kiss is so special. Doon ko na-realize na hindi ko pala kayang magmahal ng iba bukod kay Jo. Siya lang ang nagparamdam sa akin ng feeling na sobrang espesyal, sobrang mahiwaga. Mula noon, alam ko na, si Jo talaga. At willing akong magbago para sa kanya. I'm willing to start over. And this time, handa na akong mag-adjust. Nagsimula ulit kami ni Jo sa umpisa, Popoy at Bea. Ngayon, alam na namin kung ano ang naging mali sa relationship namin. Pareho na naming alam na our love is an extraordinary kind of love. And it requires extraordinary patience and extraordinary desire to make the relationship work. Pareho kaming nag-adjust sa isa't isa dahil gusto naming magtagal pa ang pagsasama naming dalawa. At hanggang ngayon, patuloy pa rin kaming nagmamahalan. Hanggang dito na lang ang sulat ko, Popoy at Bea. Sana kahit papano ay may napulot kayong aral sa kwento ng pagmamahalan namin ni Jo. Totoo na love has no gender. Pero kung talagang mahal mo yung tao, tatanggapin mo lahat ng imperfections sa relationship ninyo. And you will be willing to make it work. Thank you sa pagbasa ng kwento ko, Popoy at Bea. At sana ay dumami pa ang ma-inspire sa programa ninyo. Patuloy na nagmamahal, Monique. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear MOR. Adjust. Mga kapamilya, oras na natin, it's already 19 minutes makalipas ang 2:00 ng hapon at yan na nga po ang pagtatapos ng kwento. Diyos me, nagpaikot-ikot pa, nag-break, tapos nagbalikan, tapos, ano ba? Ba't yung nagbalikan? Yun din naman pala ang ending. Nais ka ba? Ito, seryosong tanong. Yung totoo, nais ka? Actually, hindi ako nainis. Hindi. Natuwa nga ako kasi parang sabihin na natin sa panahon ngayon, although marami na tayong mga nakikita na mga kakilala natin, 'di ba, na mas nagiging open na doon sa male to male or female to female kind of romantic relationship. Sabihin na natin hindi pa rin widely accepted pero it has the same kilig, 'di ba? It has the same tampuhan. Tapos yung selusan, sige, diyan ka na, dito na ako. Tapos hindi rin naman matitiis. Just like any other romantic kind of relationship. Parang yun yung nangyari, na nakakakilig pa rin siya. 'Di ba? At feeling ko totoo. Feeling ko totoo at hindi sila nag-explore lamang. It's just that na-discover nila sa sarili nila na capable pala ako, na regardless of the gender, ito talaga yung gusto ko. Siya talaga yung gusto ko. Yun pala yun. Yung totoong pagmamahal na hinahanap niya Monique at niya Jo. Eto ka na nga, Poy. So, kanina habang tumatakbo yung storya, binabasa ko yung mga umaatik ka pang mga nag-comment sa comment section natin. At naloka ako, napapansin ko, ang daming, naiimbiyam na dito kay Monique, ang daming naiinis kay Monique. Halimbawa, etong si Joan Tabuelog. Ayan, number 1 na nangungunang naiinis kay Monique. Sabi niya, nagpakis kay boy para i-confirm pero umalis para makipagbalikan sa iba. Di man lang kinlaro muna na ayaw na niya kay boy. Ayan, sarap pong balatan ng buhay. Tapos pahabol pa niya. Nakakainis lang sa dalawang ito ginawa nilang tester o panakitbutas yung ibang tao. Dami nyo pinaasa yung alam nyo naman pala sa una pa lang na iba ang gusto nyo. Eto nga kasi Popoy, ang aking napansin dun sa dalawang babahita. Mga kamarkada, bigyan natin sila ng benefit of the doubt or bigyan natin silang konting pasensya pa kasi nga this is the
for them. This is a new experience for them. And sila din mismo sa umpisa, na-weirduhan din sila sa mga sarili nila. Kasi sanay sila sa, alam mo yon, girl-to-boy relationship. So, nung nagkaroon ng bagong feeling, something new, syempre, hindi rin nila alam anong gagawin nila, di ba? Hindi rin nila alam paano nila i-deal ito. They tried, handle. They tried. Naging magjowa sila. Pero syempre, first time nila yon sa isang GL o girl love. So, kung ano-ano ng mga di magaganda nangyari, parehas nga silang babae, di ba? I mean, yung sexual preference nila is babae sa babae, pero yung puso nila, ugali nila, babae pa din. Sabi nga ni Jervis kanina, imagine mo, sabay silang tinoyo. yung klase ng toyo, yung toyong babae. So, pag nagsama yung dalawang yon, Nagsalubong. talagang magka-clash talaga ng bonggang-bongga. Ngayon, nung nag-break sila, first time din nilang mag-break sa isang girl-to-girl relationship. Ano bang malay nila na hindi nila alam kung, okay, was I just confused? Or parang, hindi kaya kami meant to be together? Kasi unusual yung di ba? Yung girl-to-girl or something like that. Ang daming mga questions sa utak nila. So, hindi nila maiwasan, lalo na si Monique, na gumawa ng mga paraan, hindi traditional na paraan para alamin yung tunay niyang nararamdaman. Nagkataon nga kasi, diba, sa first half ng storya natin, una niyang naramdaman yung spark kay Jo nung bigla siyang kinis. So, ang inisip tuloy siguro ni Monique, baka pag bigla akong kinis ni Kevin, baka alam mo yon, magkaroon ng spark. Baka alam mo yon, maramdaman ko rin yung naramdaman ko kay Jo nung si Jo yung gumawa nun. So, ang kaso mo, yun yung hiniling niya kay Kevin. Wala na. Syempre, nagpanic siya. Okay, guys, this is it. Eto na talaga yon. Na-realize ko na it was Jo all along. Nagpanic siya. O, takbo agad kay Jo. So, hindi natin masisisi. May nag-comment kasi, hindi man lang kinaro kay Kevin kung ano talaga yung nararamdaman niya. Ginamit lang si Kevin, ganyan. Nagmamadali nga. Diba? Nagkaroon ng bugso ng damdamin. Kaya lumayas kasi agad. na-confirm niya na. Oo. Na-confirm niya na right away na ito talaga yun eh. Kumbaga, hinalikan ako ni Jo. Masaya ako nun, kilig ako nun, talagang to the max na yon. Ayan, pero akala niya, binigyan niya pa ng pagkakataon yung sarili niya, no? Baka I'm really nandun lang sa confusion stage, ano? Pero hindi, 'di ba? Doon niya na-confirm kaya ay sige na Kevin, alis na ako. Well, it's just a kiss, 'di ba? Na ano lang naman. Guys, remember, nag-date lang sila, okay? Hindi naman sila mag-jowa pa. I'm sure, later on, kinausap na ni Monique si Kevin kasi kailangan nilang sabihin sa lahat, sa mga kaibigan nila, sa kapamilya nila na they're in a relationship. Going strong pa naman sila by the end of the story. So, I'm sure, somehow, hindi na siguro kinuwento sa atin ni Monique, pero I'm sure kinausap niya si Kevin. And ngayon, guys, feeling ko naman, kung hindi naman, wala naman akong sinabi sa'yo na type din kita, feeling ko naman, they are not required to explain to another person na bakit hindi kita gusto or something. Alam mo yun? You have nothing to prove, you have nothing to explain. I don't like you, and that's it. Lalo na kung girl-to-girl, hindi naman nila kailangan i-explain doon sa isang lalaki bakit kami girl-to-girl. Alam mo yun? Let's give them a break, guys. Oo, yan kasi ang hirap sa atin, ano? Yan ang hirap sa atin minsan. Gusto natin, bakit ganun? Bakit gusto natin masagot yung mga tanong natin? Bakit hindi si Kevin or bakit hindi si Kennedy ang mga pinili nila? Yun yung, well, hindi natin alam eh. 'Di ba? Pero iba nga kasi yung damdamin nila. Kung sa nakasanayan nating makita bilang mga mata lang naman, 'di ba, na nanonood sa kwento ng ibang tao, siguro meron tayong standard na sinusunod, 'di ba, na lalong-lalo na ang babae ay para lamang sa lalaki, 'di ba? Yung mga usapang ganyan, ang dami pa rin nakikipagdebate magpasa hanggang ngayon. Ayan, pero I don't know, meron kasing mas mga tao na mas nagiging creative, mas nagiging totoo yung pagmamahal nila when they're with someone they really love, ano? Ayan, lalong-lalo na nga kapag same sex yung kanilang kasama. 'Di ba? Mas doon sila nagiging totoo eh.
'Di ba? Mas doon sila nagiging buo. Yun yung hinahanap ko, no? Doon sila mas nagiging buo. Doon nila mas ni-express yung pagmamahal nila sa ganyang klase ng relationship. So who are we to judge them? 'Di ba? So, wag tayong masyadong wag tayong masyadong sa kanila, judgmental, wag tayong masyadong mag-require ng too much explanation from them, guys. Sorry kampi ako sa kanila. Sa mga nagagalit, di ba galit kayo? Basta ako kampi ako kay Monique tsaka kay Joe. I love them together. Ayan. Tsaka mas masaya sila together. Well, katulad nga ng ibang mga relationships, syempre, we expect na merong mga tampuhan yan, magkakagalit din yan, maghihiwalay. Ganun din naman tayo. Bakit? Tayo ba mga lalaki at babae ang kinaroroon ng relationship? Masasabi ba natin successful na tayo hanggang sa dulo? Di ba yung iba nga nagpa-anal na? Yung iba nga nasa pangatlong asawa na? Di ba yung iba nga sa atin ay nademanda pa ng kanilang mga jowa? Di ba? May mga ganyan eh. Di ba? Kaya who are we to judge these people, these couples na pinili nila na maging masaya, maging productive at maging, maging effective na mga miyembro ng lipunan. Di ba? Na gusto lang naman nila, yung iba hindi na nga nagsasalita pero hinihingan pa natin ng explanation. Katulad nitong sina Monique and si Joe, di ba? Meron silang sarili mundo. Hindi naman nila pinakikialaman yung mga choices mo. Pero ewan ko ba bakit ang mga tao, nabigyan lang ng konting talino, gusto natin, hindi, ipaliwanag mo, bakit ganyan? Meron namang ganito. Di ba? Meron namang lalaki para sa'yo. Bakit kapwa mo babae ang pinili mo? Di ba ganyan yung nag-aano sa atin, I mean, nothing against doon sa mga medyo traditional mag-isip o doon sa mga conservative pa, at hindi open sa kanila. I just find it, kumbaga, respetuhin na lamang natin ang choices ng ibang mga tao. Diba? For as long as hindi sila nagiging problema sa lipunan, for as long as meron silang self-respect that we expect, 'di ba? We expect them to have, 'di ba? Hindi naman siguro sila mga exhibitionist diyan sa kalsada, 'di ba? Na pinapakita ganito talaga kami, I mean, ganun. Pero syempre may responsibility rin ito mga nasa loob ng same-sex relationships, 'di ba? Na anong tawag mo rito? Napatunayan din na kagalang-galang din ang kanilang mga relasyon. 'Di ba? O ang kanilang pagpepresenta sa lipunan. Kasi yung iba nga, sabi ko sa iyo, Bea, wala kayong pakialam, ito ang preference ko, ito ang gusto ko. Pero syempre, meron tayong responsibilidad sa lipunan. May mga batang nakatingin sa paligid kapag lalabas tayo ng bahay. Merong ibang mga conservative nga na hindi pa rin nila tanggap. We also have to respect their opinions about things. 'Di ba? At kung sakalin darating yung punto na malulula na kayo sa mga ibinabato sa inyo, maybe yung hashtag Dear MOR adjust. Diba? Adjust nyo rin yung inyong mga ginagawa, ang inyong mga, kumbaga bigayan tayo. Hindi naman pwedeng gusto ko lang magpakatotoo, gusto ko maghubad, pwede ba yun? Di ba magagalit kayo? Hindi naman pwede yun. Yung iba siguro mag-e-enjoy, pero marami ang magagalit. Di ba? Marami pa rin ang magagalit sa'yo. Kaya respeto lang dapat. Oo. Oy, can I just read this, Popoy? Galing kay Jamie Salazar. Sabi niya, kahit naman sa normal girl-boy relationship, kailangan pa rin talaga ng give and take approach or else hindi pa rin kayo magtatagal. One good thing I like sa story is yung realization kung ano ba talaga ang gusto nila sa buhay nila. We sometimes set aside what we want because of what people will say. Hope you all thrive. Ayun. O, diba? Tama. Hindi natin pinapansin yung tunay na tayo kasi nga ang inaalala natin, ayan, yung mga judgment ng ibang tao. Sasabihin ng iba. Mas masarap mabuhay na yung buhay mo ang isinasabuhay mo kaysa yung buhay na iniisip sa'yo ng ibang tao. Ng ibang tao. Diba? Masarap yan eh. You just have to live your life. I mean, pag-isa tayo, hindi nga natin inaabala yung ibang mga tao kapag nahihirapan tayong huminga. Kapag nahihilo tayo, hindi natin sila inaabala. 'Di ba? Kaya bakit natin why do we owe them, 'di ba, the pleasure na i-please sila sa mga gagawin natin sa buhay. 'Di ba? Lalo't alam naman natin di sila maaabala. Just saying. Yeah.
Diba? And just saying Popoy, dito sa Dear MOR, welcome lahat ng klase ng Mhm. storya. Lahat ng klase Yes. ng love story, regardless of the gender. Kahit sino pa yan, Mhm. sulat lang kayo dito. Tanggap namin yan. Medyo nahihilo ang lolo ninyo. Nakalimutan ko yung salamin. Ako po si DJ P. DJ Popoy. That's my Guapopoy. See you next week, guys. Ako po, Gorgeous B. Bea. Bye!